1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio. 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang tamang oras, ganap ng 6:01 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos, sa hardin ang nanalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin, magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na ka-HNP at nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan sa umagang ito. Samahan niyo po akong muling pagbulay-bulayan ng mga salita ng Panginoon at ngayong umaga nais ko kayong anyayahang buksan ang inyong mga Biblia kung meron man sa aklat ng Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Ipagpapatuloy po natin ang ating serye sa pagbibigay ng encouragement sa ating mga tagapakinig sa panahon ng krisis. Ngayon naman ang title ng ating reflection ay When We Do Not Understand, God Still Reigns. No? Kapag hindi natin naiintindihan kung ano man yung nangyayari, alalahanin natin ang Diyos ay naghahari pa rin. Siya pa rin ang may kontrol ng lahat ng sitwasyon. Proverbs o Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 6, ganito po ang ating makikita. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Isa sa pinakamahirap na karanasan ng tao ay ang dumaan sa mga pangyayari o yung sitwasyon natin na hindi natin naiintindihan. Yun ang mahirap. Hindi lang yung masakit yung nangyari, kundi yung masakit na wala pang paliwanag. Di po ba? May mga sandali sa buhay na kahit anong dasal mo o pagpipray mo, kahit anong iyak mo, kahit anong tanong mo sa Diyos, walang malinaw na sagot. At doon natin madalas sinasabi, Lord, bakit? Diba? Minsan nagtatanong tayo ng ganon. Lord, hanggang kailan itong problema? Lord, saan patungo ito? Di po ba?
pagka medyo magulo na ang sitwasyon. Well, natural lang yan. No? Huwag po kayong mag-iisip na kasalanan ang magtanong. Hindi po. Hindi naman kasalanan ang magtanong sa Diyos. Hindi rin mali ang malito. Yung bang hindi natin maintindihan. Kasi ibig sabihin lang noon, limitado ang isip natin. Hindi rin naman kahinaan ang umiyak, di ba? Pero ayon sa salita ng Diyos, may isang paanyaya ang Panginoon na mas malalim kaysa sagot sa tanong. At yun ay ang pagtitiwala. Pagtitiwala. Sabi po sa Kawikaan 3:5-6 binasa po natin kanina, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Mapapansin po natin, hindi sinabi ng Diyos na ipapaliwanag niya agad ang lahat. Ang sinabi niya, magtiwala ka. Trust. Not full understanding. Yun yung unang nakita natin. Kasi kung minsan tayo mga ka-HNP sa buhay, gusto natin agad klaro, di ba? Bago tayo sumunod. Gusto natin ng kasiguruhan, no? Bago tumahak sa daan. Gusto natin ng plan A hanggang plan C, di ba? Gusto natin hanggang dulo ay malinaw. Kaya nga kung minsan sa ministry ay minsan tayo ay nagpaplano, di po ba? Kasi ayaw natin ng medyo hindi natin alam kung ano ang gagawin o anong next move, di ba? Kaya nga next move matters. Sabi nga, no, meron kaming page dyan sa FEBC, pwede nyo bisitahin. Alam nyo, maganda po yung nagpaplano, pero tandaan po natin, ang Diyos kadalasan nagbibigay lang ng isang hakbang. Papansin nyo po yan. No? Kapag regular kayo na nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, doon nyo yun makukuha. No? Yung bang isang hakbang lang, parang ilaw sa gabi, hindi nito tinatanglawan yung buong kalsada lahat. No? Sapat lang para sa susunod mong hakbang. At doon sinusubok yung ating pananampalataya. Kaya magtiwala ka. No? Now, lean not on your own understanding ang kasunod. Kapag sinabi ng Biblia, huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan, hindi niya sinasabi na maging ignorante tayo. Ang sinasabi nito ay kilalanin natin ang limitasyon ng ating isip. Yung limitasyon. Mga ka-HNP, marami po tayong alam sa buhay. Kung minsan akala natin alam na natin lahat, pero hindi. Nagkakamali tayo. Hindi lahat alam natin. Nakikita natin ang kasalukuyan, yung mga nangyayari ngayon, pero ang Diyos ay nakikita ang simula at ang wakas. Naiintindihan siguro natin ang isang pahina sa buhay natin, pero hawak ng Diyos ang buong aklat ng ating buhay. Ang problema kasi kapag masyado tayong kumakapit sa sarili nating paliwanag, no? Pagka ganun yung nangyayari, lalo tayong nabibigatan. Kaya mas dumarami ang takot, mas lumalala ang pag-aalala, no? Lalo na kung nakikinig ka lagi sa balita, nako, lalo naman sisikip ang dibdib mo, di po ba? Kasi ang alam lang natin lagi, no, doon tayo. Pero kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos ang hindi natin maunawaan, mapapansin niyo po yun, may kakaibang kapayapaang dumarating sa puso at isip natin. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 7, hindi maipaliwanag ng salita, nanggagaling sa Diyos lamang. No? Yung kapayapaan na yan. Yung kapayapaan kasing galing sa Diyos, hindi ibig sabihin na walang giyera o walang gulo. Yung kapayapaang galing sa Kanya ay kahit na sa gitna ng kaguluhan. No? Sabi nga kahapon, ang Diyos ang ating kanlungan, ang ating kalakasan, laging handang saklolo, no? Sa panahon ng trouble, di ba? So, may kakaibang kapayapaan ang Diyos na inilalagay niya sa puso't isip natin. Hindi dahil malinaw na yung problema, hindi naman dahil nawala na ang problema o dininig na ng Diyos yung dalangin natin, kundi dahil malinaw na sa atin na hindi tayo nag-iisa. Kaya mga ka-HNP, mahalaga yun. Lagi mong isipin, ang Diyos, ang iyong kanlungan, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Isa pang sinasabi ng Diyos ay naghahari siya even in confusion. Kapag hindi natin naiintindihan ang nangyayari, madalas iniisip natin na
Nawala na ng control siguro ang Diyos, di ba? No, kung minsan ganun, takbo ng utak ng marami. Pero ito yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi nawawala ang paghahari ng Diyos kahit magulo ang sitwasyon. Ang Diyos ay nananatiling Diyos kapag may sagot, kapag walang sagot, kapag may himala, at kahit tila walang nangyayari. Sa paningin natin yon. No? Minsan, hindi naman agad inaayos nga ng Diyos ang sitwasyon o yung nangyayari. No? Katulad ng ating mga panalangin. Bakit? Dahil inaayos niya muna tayo. Bago niya ayusin yung sitwasyon, ikaw muna, di ba? Minsan yung prayer kasi natin, Lord, alisin mo na naman po ito. Ang hirap na po ako, sakit-sakit nito. Alisin niyo na po itong sakit ko. Alisin niyo na po itong problema ko. Pero ang sagot ng Diyos palagi, anak, palalakasin muna kita. Yun, kalakasan muna. Kasi kung minsan, hindi natin natututunan ang mga leksyon sa buhay. Kaya kailangan palakasin tayo ng Diyos para harapin natin anuman yung mabigat na sitwasyon o problema. At sabi nga, remember the Lord in all your ways. Sabi ng verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Ka-HNP, hindi lang kapag okay ang buhay mo, hindi lang kapag may biyaya, blessing, hindi lang kapag masaya, kundi lalo na kapag magulo, masakit, at nakakalito ang sitwasyon. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Ang pag-alala sa Diyos ay hindi simpleng pagbanggit lang ng kanyang pangalan. Ito ay kusang paglalapit ng ating puso sa kanya. Ibig sabihin, bago ka magdesisyon sa buhay kay HNP, mag-pray ka muna. Pag hindi mo pinag-pray, yung desisyong gagawin mo, na dun yun lagi tayong pumapalpak, di po ba? So bago ka gumawa ng anuman, mag-inquire ka kay Lord, kumonsulta ka muna kay Lord. Bago ka sumuko o mag-give up sa sitwasyon, magtiwala ka na muna sa Diyos. At bago ka matakot, alalahanin na kasama mo ang Diyos. Isa pang sinabi ng Panginoon dito sa atin, He will make your paths straight. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya sinabing madali ang daan, no? Hindi niya sinabing walang luha na papatak sa ating mga mata. Ang sinabi niya, ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Minsan yung tamang landas, hindi ibig sabihin tuwid sa paningin natin o diretso. Kung minsan parang paikot-ikot, no? Parang mabagal nga kung minsan. Pero balang araw, kapag lumingon ka, makikita mo ang bawat liko, bawat paghinto, bawat luhang pumatak, may dahilan at may layunin ang Diyos. Kaya mga ka-HNP, sa araw na ito, inaanyayahan ko po kayo sa salita ng Diyos. Malinaw na tayo ay inaanyayahan ng Diyos. Number one, ano yung paanyaya ng Panginoon? Number one, isurrender natin yung tanong nating bakit, di ba? At ipagkatiwala natin ang ating sarili sa sino ang Diyos. Mas magandang tanong yon. So palitan mo yung bakit. Gawin mong sino ang Diyos. Sa yung kalagayan ngayon, sa yung pinagdadaanan ngayon, ano man ang sitwasyon natin ngayon, ano man ang nangyayari sa mundo ngayon, well, hindi lahat ng tanong ay may agarang sagot. Pero lahat ng sitwasyon, lahat ng meron tayo sa buhay, lahat ng nangyayari ngayon sa panahon natin, nananatiling merong Diyos na tapat. Tapat na Diyos. Sino ang Diyos? Number one, siya ay Diyos na tapat. Alalahanin natin yan. Number two, yung paanyaya ng Panginoon sa atin, matutong magtiwala isang araw sa bawat pagkakataon. Hindi mo kailangan bitbitin yung bukas. No? Ang hinihingi lang sa iyo ng Diyos ay yung pagtitiwala ngayon mismo. Ikatlo, piliin mo ang faith over fear. Hindi mawawala yung takot, syempre. Nararamdaman din natin yan. Pero hindi ito ang dapat mangibabaw o manguna sa ating buhay. Mas malaki pa rin yung Diyos kaysa sa anumang hindi mo naiintindihan. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, gaano man kalakihan sa paningin mo, mas malaki pa rin ang Diyos dyan. Kaya ang aking ilustrasyon dyan, kumuha ka ng piso. Maliit lang na barya, piso. Kung minsan, yung maliit na barya na yan, pag inilalapit mo sa mata mo, natatakpan na yung mata mo, yun na lang nakikita mo, di ba, yung piso. Pero ilayo mo yan, makikita mo kung ano talaga yung nangyayari. Di po ba? Ganun yung kung minsan tayo sa problema Kapag lagi ka nakatingin dyan sa sitwasyon mo, lalaki yan, natatakpan niya ng mata mo, hindi mo na makita
ang kalakihan ng Diyos. Kaya kapag darating ang oras na wala kang sagot, kapit ka lang sa Diyos. Kapag hindi mo alam ang direksyon, hawakan mo ang kanyang kamay. At kapag hindi mo maintindihan ang nangyayari, alalahanin mo ito. Hindi nawawala ang Diyos sa gitna ng kalituhan o mga bagay na hindi natin naiintindihan. Kapag hindi natin naiintindihan, Diyos pa rin ang naghahari. Ako po muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Magandang umaga, O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan. At bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Sa hardin ng panalangin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay tatagpuin sa hardin ng panalangin. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Kayo ay nakikinig pa rin sa programang Hardin ng Panalangin. Dito po ang bawat kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama sa langit, kami ay nagpapakumbaba sa inyo pong harapan ngayong umaga. At nagpapasalamat kami dahil meron kaming Diyos na nananatiling tapat sa lahat ng sitwasyon sa buhay, sa mga sandaling
hindi namin naiintindihan ang buhay. Dalangin po namin na turuan mo kaming magtiwala. Kung paano nga ba talaga yung magtiwala lamang sa iyo sa bawat nangyayari o pangyayari ngayon sa aming panahon. Iniaalay namin sa iyo ang aming takot at yung marami naming mga tanong at pagkalito na kung minsan din na namin alam kung ano ang paliwanag dito sa mga nangyayari ngayon. Pero ikaw pa rin yung aming gabay, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa. At talagang sa iyo lamang kami magtitiwala buong puso sa kapakanan ng aming ekonomiya, sa aming bansa. Lord, marami pong mga nangyayari ngayon nakakaiba sa aming panahon. At yung iba nangangamba na sa darating pang mga buwan. Pero isang bagay ang malinaw, mapagkakatiwalaan ka namin, O Diyos, sa gitna ng krisis, sa gitna ng paghihirap, kahit na ano pa yung problema ang pinagdadaanan. At kahit nga doon sa aming mga kababayan, sa aming mga pamilya, mahal sa buhay, na nasa ibayong dagat, hindi man namin sila nakikita ngayon, pero alam namin nasa kapakanan mo, nasa pangangalaga mo sila, at ipinagkakatiwala namin patuloy sa iyo ang kanilang buhay. Kasama dito, pamilya po ni Ate Gloria sa De La Cruz family. Patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo, binibigay po namin sa iyo kapakanan nila Gary, ni Gilbert, ni Gladys, ni Gail. Kasama na rin po kanilang mga pamilya, Panginoon, maging si Grace. Dalangin ko ang kalakasan mo, Panginoon, ipagkakalob mo sa kanya habang sa kanyang araw-araw na trabaho, pag-aalaga. At si Ate Gloria, patuloy niyo siyang bigyan ng lakas, ingatan mo po siya, ilayo niyo po sila sa anumang masama. At ang dalangin namin ay patuloy nilang tanggapin ang biyaya mo, ang kalakasan na nanggagaling sa iyo. Ganun din nga po kay G. Jovien Pelaez, tinataas ko siya sa kanyang kalagayan ngayon. Panginoon, walang imposible sa iyo, kaya mo magbigay ng paningin sa mga bulag. Sa pangalan ni Jesus, itinataas ko siya sa iyo, Lord. Dalangin kong ikaw ang magbibigay sa kanya ng kagalingan ng kanyang mata, paningin niya ay manunumbalik sa pangalan ni Jesus at ang kaligtasan din po ng buong Pelaez family. Nilalapit po namin sila sa inyo, maging si Jashi, gabayan niyo po siya, Panginoon. Isinasama ko din sa panalangin ngayong umaga ang mga kababayan namin sa Qatar, si Ate Matet at si Brother Roland. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Kasama na rin si Charlon at si Hadassah Avino na nasa Dubai at iba pang mga OFWs at mga kapatiran namin na nasa Middle East na ngayon ay talagang hindi na po biro ang sitwasyon at naapektuhan ng giyera. Panginoon, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo kanilang kalagayan, pag-iingat niyo po at gabay at karunungan kung paano ang gagawin sa sitwasyong yan na kinalalagyan po nila ay ipagkaloob niyo po, Panginoon. At salamat din po sa pangangalaga mo sa Avino family, kay Kuya Tisoy, kay Ate Glenn. Salamat sa kanilang buhay. At maging kay Ate Feli, kay Kuya Boy, sa Espiritu family, pagpalain niyo po sila ng kalusugan at lakas mo pa rin, Panginoon, ang kanilang kailangan, lalo na po sa buong pamilya, Panginoon, ang gabay mo, pagpapala mo, maging kay Kuya Jerry, kay Ate Mercy, pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa kanilang maliit na kabuhayan. Si Paul sa kanyang application sa trabaho, Lord, yung favor mo ang inaasahan po namin. Maging kay Mark sa kanyang karamdaman ng sciatica, sa ngalan ni Jesus ay patuloy na kagalingan po ang aming dalangin at sa pag-aaral ni Merari Lay, gabay niyo po kanilang kailangan, O Diyos, pagpapala niyo po sa kanilang buhay. Maging kay Dolores sa Gamban family, inaalala po namin siya sa iyo, Panginoon, pagpalain niyo po sila. At dalangin ko na lalo pang ang iyong biyaya, Panginoon, ang salita mo ay lalo pa nilang maunawaan at lalo pang lumago ang kanilang pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Ganon din ang kagalingan ni Liwayway Ramirez. Itinataas ko po siya sa inyo, Panginoon. Matagal na sakit na ng kaliwan niyang tuhod at balikat. Ikaw po ang Diyos. At maaasahan ka namin sa lahat ng oras. Maraming salamat, Panginoon, kung paano po kayong kumikilos, maging kay Tatay Jose, kagalingan sa kanyang prostate. Lord, walang imposible. Nagtitiwala kami sa iyo. Ikaw pa rin ang Diyos na aming dakilang manggagamot. Maging sa Estrada family, kay G, dalangin kong patuloy na ikaw ang gagabay sa kanila. Kay April Niel, at kay Marichu, pagpapala mo sa buong pamilya, Panginoon.
Salamat po at kalinga mo rin, Panginoong Diyos, sa Malapitan family, kay Kuya Ador, kalakasan at kagalingan, maging kay Nanay Vicenta sa Tolentino family. Lord, patuloy mo siyang hipuin sa mga oras na ito. Kanyang karamdaman, patuloy naming dinadala sa iyong paanan, Panginoon. Salamat po. Ang dalangin kong higit sa lahat ay bigyan nyo ng kalakasan ng bawat isa na aming haharapin anuman yung mga problema, pagsubok, o anuman ang pinagdadaanan namin ngayon sa buhay. Hayaan mo ang matagpuan mo lagi ay buong pusong pagtitiwala lamang sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa matamis na ngalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan. Hi, Bob. Hi, Al. Just came over to let you know. Hey, you got to see my latest investment.